Tumatay ba ako sa bundok? Hindi. Hindi ko pa na-try. Biglang liko lang sa trail. Hindi pa. Kasi usually day hike lang kami. Tsaka hindi pa dumadating sa point na dapat natatay ako along the trail. Siguro pag dumating yung time na wala nang choice, baka. Kasi wala. Hindi mahirap pigilan yun eh. Yun lang. Nakapag multi-day na ako, pinakamahaba 4 days. Pero never ako nakatay sa bundok pa. So yung naging game plan ko every time na mahaba yung mga hike ko, pakonti-konti lang yung kain. Hindi ako kumakain ng madami. Pinakamahaba ko yung dulang-dulang Kitanglad. Halos 3-4 na araw yon. Hindi talaga ako nag-poop. Isang panata ko rin yun na kahit gaano siguro kahaba yung yung hike ko, ilang araw, hindi talaga ako tatay sa bundok. Parang yung sinasabi nila na leave no trace ba. So pati ganun, pinapractice ko din. Kaya never pa, sa dami ko na naakyat din, never pa ako tumakay sa bundok. Hi! Ako si Ram. So sagot ko, oo. And based sa natutunan ko nung mountaineer pa ako, so yung may mga ways din na kung paano yung, para sa akin na yung tamang pag-poop. So first is, kung wala naman akong panghukay, di maghanap ka na improvise. May mga sticks sa area, humukay ka sa lupa. Tapos second, kung may tissue ka, yun yung gagamitin mo kasi yun, hindi, unlike ng wet wipes, hindi siya parang plastic ka lang gano'n. Siya na. Magandang ending. Ayun, so, tapos yun, syempre, tatakluban mo siya, tapos, sure lang na wag malapit sa water source. Yun lang. So, sapang tayo lang. Siyempre, pag nag-BMs ka, dapat malayo ka dun sa tent mo. Uhukay ka, di ba? Saka mag-ingat ka dun sa diwatang nangunguha ng tae. Tumatay ba ako sa bundok? Depende. Kapag natay ka, kailangan mo ilabas. Kasi, di ba, lalo ka lang magkakasakit doon. Ngayon kung paano ka tatay sa bundok, kanya-kanyang paraan yan. Be discreet. Ngayon kung may races yan at alam mo may kasunod ka, maghanap ka ng liblib na lugar. Ngayon kung paano mo i-execute after that, siguro you could bring naman napkin, tissue, or yung hydration bottle mo. Pwede rin naman yun. 'Di ba? Mamili ka kung Sito Summit 'yan or shake hands, or yung isa kalaban ng shake hands, simple hydration. Or wag ka nang sosi, wag ka maghanap ng bidet. Kung tatay ka, 'di ba? So kanya-kanyang diskarte yan. Yung iba nga dahon. Pero kung pwedeng dahon, payo ko lang sa inyo, wag yung malunggay. Okay? Wag yung malunggay kasi mahirap. Pwede yung saba, parang ticket ng bus, di ba? Pupunitin hagip lahat. Okay? Hi. Bakit hindi ko pa na-try? Hindi ko pa na-feel eh. Ever. Kahit sa ang akyat, hindi pa na-feel na ma-jabs ako. Hindi po. Sa sa tagal ko na rin maakyat, siguro mga ilang bundok na rin naakyat ko, hindi po ako tumatay sa bundok. Kasi yun din yung strategy ko, less eat lang, lang talaga ako, pakonti, tapos more on solids, sa liquid ako. Like Nestea, para lang may sugar, ganyan, para hindi ako tumain sa bundok. Mahaba ko yung KD2 na 4 days, lang, yung sa pag-akyat lang, tapos pag the rest of 3 days na wala na, hindi na kasi less food talaga ako, less eat. Yun, iyok. Depende, pero kapag usually nakakain ng mga maanghang, natitrigger siya, ganun. Kailangan nakaset kapag merong CR sa bundok or merong spot na pwede
tapos may mga kasama na nagdala ng maanghang, yun, matitrigger talaga siya. So, yeah. Depende sa race na tatakbuhan. So, for less than 50k or 80k na run, so may K lang yun. So, hindi na tumatay. Pero mga 100k, 160, ayun, mahaba na. So, tinatawag na ng nature yun. Tatay ka talaga. Ayun. So, sa pagtae naman, so kasama naman yung sakit, panlinis, like wet wipes. So, ganoon lang, biglang liko lang sa trail. So, baka sa likod mo may trail runner na kakahiya naman. Hello, ako si Eman. So, longest distance ko kasi sa trail race is 100k. So, approximately mga 30 hours lang yan. Pero, maabot naman before 30 hours. Pero, when it comes dun sa pagdudumi, hindi naman, ako personally, hindi ako dumumi sa bundok or sa trail. Siguro, parang, ewan ko, yung bowel movement ko siguro during the race, hindi siya ganun ka-regular. Kaya hindi ako inaabutan sa race or sa trail lang pagdudumi. Kaya, after ng marati ko yung finish line, doon pa lang ako madudumi. Yun lang. Depende sa kondisyon. Kung puro dahon lang or tissue available, hindi ako tatay talaga. Kung may tubig, oo. Kasi matindi ang self-restraint ko kapag walang tubig. Hindi pa ako nakatay sa bundok kasi wala akong mga dalang gamit. Tapos tinitiis ko. Oo naman. I think yung paggawa ng number 2 sa bundok is one of the most fulfilling experiences na nagawa ko. Kasi para ibang klase yung experience na tumae sa bundok. Sasabihin ko na yung word, tumae sa bundok. Kasi you're leaving yourself and yet ang ganda ng view mo. So, ang ginagawa ko, you have to have two things. Number 1 is a trowel o yung spade na panghukay. Huhukay ka, kailangan maghukay. Hindi pwedeng ipatungan mo lang ng dahon or bato. So, kailangan mo maghukay ng malalim. At least 6 inches. Tapos doon mo, mahirap i-shoot. I have to tell you that, mahirap i-shoot. Pero pag na-shoot nyo na siya, tatabunan nyo. Tapos syempre, meron ka din dapat dalawang klaseng tissue. Usually dry and wet tissue. Yung dry, it's biodegradable. So pwede mo siyang ibaon sa lupa. Tapos yung wet tissue, yun yung pang-finish. Yun yung pang-finish. Yung last wipe. At yun, hindi yun biodegradable. So dapat dalhin mo yun, ibaba mo yun. So ganun ako. I don't know how other people do it. But that's how I do it, and I think that's a very environmental way of doing number 2 in the mountains. Matay ka ba sa bundok? Hindi. Hindi ako tumatay sa bundok. Never akong tumayo sa bundok. Wala akong planong tumayo sa bundok. Ulit-ulit.